Hi guys! So, lagi lang tumadaan sa feeds ko. Bakit daw nag-cheat? Hindi ko rin alam eh. Bakit nga ba? Well, cheating kasi, ano yan eh, ego, tapos insecurities. Merong kulang sa'yo na hinahanap mo sa ibang tao. Tapos, ang sisisihin mo yung partner mo. There is something in you na gusto mong patunayan. Pero, ang ifo-front mo is kasalanan ng partner mo. Say for example, you're on YouTube. You're on YouTube, 'di ba? Feeling mo tapos nasa ibang bansa ka. Feeling mo um hindi ka binibigyan ng atensyon ng partner mo, ng asawa mo, ganyan. So ang gagawin mo, yung mga kahuntahan, yung mga kagrupo mo sa YouTube, yung lagi nagpupunta sa'yo, ganyan. Bigyan mo sila ng idea na ganito, so kulang ka sa atensyon, hindi ka binibigyan ng tamang atensyon ng asawa mo, pero alam mo sa totoo na meron siyang time for you, na naglalaan talaga siya ng oras, yung tipong kahit madaling araw gising pa siya kasi inaantay ka, yung pala naka-YouTube ka na, ganon. Tapos, so since alam ng ibang mga kagrupo mo na OFW ka at may pera, sabi mo may pera, pero sa totoo alam mong kulang yung binibigay mo sa family mo, naggalante ka sa ibang tao pero hindi mo alam, short na yung family mo, pero ikaw all out kasi kailangan mo makahanap ng victim, kailangan mo makahanap ng ipapalit doon sa partner mo kasi nga nakukulangan ka. Yan, ganyan. So ngayon, syempre ako, nag-YouTube din ako. Tapos, ang gagawin ko, since gusto kong kumita at hindi pa ako monetized, ang gagawin ko, lalapit ako doon sa tao na feeling ko, kailangan ako. Yung presence ko. Yung kailangan yung support ko, so magbabait-baitan ako, ganyan. Supportive ako sa kanya kasi may kailangan din ako sa kanya, kailangan ko siya financially, parang ganyan. So magbabait-baitan ako. Ngayon ipopush naman ako ng mga kaibigan ko sa YT, nakagrupo din namin, o yung taong nagpush din sa akin, nagpakilala sa akin dun sa kanya. So magiging okay kami. Ang mangyayari, sisiraan ko ngayon yung asawa ko or yung partner ko doon sa girl or sa boy na nakilala ko, na interesado rin sa akin. Alam nung person na to na may asawa ako, may anak ako, ganyan. Pero okay lang sa kanya. Kasi nga, may pera. Guys, aminin natin na maghahanap ka na, di ba? Mag-cheat ka, syempre. Naghahanap ka ng affirmation, naghahanap ka ng assurance, naghahanap ka ng egoist ka eh. So, naghahanap ka ng gusto mo yung palagi kang, ay, ang galing nito, ay, ang bait nito, ganon. Tapos, yung makukuha mo naman is, alam naman natin na hindi siya ka-level ng asawa mo or ng partner mo. Mas mababang uri siya. Unang-una, sinong tao o sino nasa tamang katinuan ang papatol sa may asawa or may partner kung nirerespeto nila yung sarili nila. Pangalawa, financial stability. Mabibigay naman ito lahat ng gusto ko eh. Diba? Lahat ng kailangan ko, mabibigay niya. So, hindi ko na kailangan mag kung saan umakyat na live para lang makaipon ng watch or watch hours or dumami yung subscriber ko. Hindi na kailangan kasi meron nang magpapadala sa akin every month. At kung ano yung gusto ko, ibibigay nito. Video call lang naman. Video call lang naman ang katapat, 'di ba, nung guy. Kasi nga naghahanap siya ng ganon, ng excitement. Yan, that's the term. Naghahanap siya ng excitement. So kayang ibigay to ni ate girl or nung guy ng cheating partner, ganyan.
kaya siyang ibigay. So, doon magsa-start. Chat-chat, ganyan, sisiraan ng partner, i-build up ang sarili, play victim, pero alam mo kung ano yung totoo, 'di ba? Tapos, syempre, pakikinig ako kasi kailangan ko ng pera mo, 'di ba? So ngayon, ang ending, hindi rin naman kayo magsasama kung saan kang lugar. Kasi, parehas kayong magtatago. Kasi nga may partner, kasi nga may asawa. Kahit sabihin mo na makipaghiwalay ka sa asawa niyan, hindi ka pa rin legal. Kabit ka pa din. Ganon. So, yun. So, una, syempre, di ba, may isip ng partner niya na, apak walang kwenta ko, anong problema sa akin, binigay ko lahat. Nung sobrang hirap kami, ako ang kumakayod, ganyan, ako ang gumagastos, siya pahilata, palaki ng bayag, emerald, ganorn. Hanggang sasabihin mo habang tumatagal, bakit sila ang saya? Bakit ako ganito, ganyan, ganyan? Ngayon masaya sila. Pero, we have to remember na merong time ang lahat. Merong panahon nila ngayon, maging masaya. Go ahead, bigay mo sa kanila yan. God knows kung ano yung dapat gawin sa kanila. You don't have to seek revenge because God will do it for you. Once you cried, once you surrender everything, God will be there for you. Siguro hindi ngayon, siguro ngayon masaya sila, pero darating at darating yung problema, mas masahol pa sa ginawa nila sa'yo. Kahit yung mga, not just the cheating partner, yung asawa mo, yung partner mo, yung kabit niya, pati yung mga taong involved doon sa ginawa nila. Madadama yan. May karma yan. May karma yan. Just believe na minsan nga sasabihin yan sa'yo na God bless you, sana i-guide ka ni Lord kasi yung utak mo sabog. Ikaw na yung victim, ikaw yung totoong biktima, pero ikaw pa yung sabog, ikaw pa yung sasabihin na gano'n. Okay lang, thank you ka na lang, basta ipag-pray mo na lang sila na sana yung presence ni Lord lumapit sa kanila. Don't hold grudges. Yes, mahirap sa simula, pero if you're with God, nothing is impossible. I'm telling you guys, nothing is impossible. It would take time. Nadaan ka sa depression stage at hanggang ngayon, I have this depression kasi hindi man ako na-cure Wala akong pera para ipang-cure sa depression ko. So, tuloy-tuloy lang siya. But, I am good kasi nandiyan si God sa puso ko. Ever since, siya lang yung tumutulong sa akin. Alam ng asawa ko yan. God's always with me. Pinapadala niya pala ako ng angels to support me. So, alam ko sa sarili ko na may time para sa kanila and may time para ayusin ko or para maging ako naman yung masaya. Pero sa ngayon, I'm happy guys. I'm happy with my children. Ayoko lang talagang nakikita na pati yung mga anak ko ay naapektuhan. Hindi kasi alam ng mga cheaters yan na naapektuhan yung mga anak nila. Sila ang number 1 affected sa cheating, hindi ang asawa mo. It's your children. So, yun yung masakit sa akin. Kasi, nagkaroon ng slight depression ng bunso ko because of the cheating incident. So, good luck sa inyong dalawa. God bless.